Ma'am, bigyan mo ako ng 100 bahagi ng piniritong bihon. 10 minuto. Sige. Walang problema. 10 minuto. Takbo! Nandito si Wang Daswang para maningil ng protection money. Isang daang bahagi. Tapos na. Sandali, hindi. Anong nangyayari? Hoy, ang pansit ko. Magbayad ka. Pwede mong guluhin ako, pero guluhin ang pansit ko, hindi pwede. Nasaan sila? Habulin siya. Ano ba to? Bakit kumikinang ang gauge? Anong? Nasaan siya? Ito. Ano ito? Wow. Gutom na gutom. Gutom. Hindi ba kayo mga tauhan ng pelikula, walang pagkain? Hoy hoy hoy, hindi. Talaga? Seryoso? Ganyan ba kayo karealistikong umarte? Oy pare, Lahat ng narito, patahimikin silang lahat. Humanda kayong tanggapin ang hukbo ni Lord Cao sa lungsod. Sugod! ay sus, seryoso ka? Hindi hindi hindi. Hindi hindi hindi. Sino mang magtangkang pumasok sa lungsod ng Shu mamamatay. Patayin! Ingat. Ano ba itong lugar na ito? Miss, dalhin kita sa ospital, tara na. Ano na naman? Bumalik na naman ako. Naglakbay ba ako sa panahon? So good. Ano ang? Saan siya pumunta? Ano ba? Malibog ka. Humanda kang mamatay. Hoy hoy, huwag gumalaw. Manatiling tahimik. May impeksyon ang sugat mo, binabendahan kita. Kung hindi, baka mamatay ka. Hindi makakatulong ang pambobola sa akin. Tingnan mo ang kakaiba mong damit. Ikaw ay isang espiya mula sa mga barbarong Cao. Paano mo nagawang magkaroon ng masamang iniisip tungkol sa akin? Papatayin kita. Hoy, hindi pa gumagaling ang sugat mo, huwag gumalaw. Miss. Sinabi ko na sa iyo, huwag kang gumalaw-galaw. Malibog! Inaapi ang ating binibini, ihahagis kita sa kulungan. Ginoo, kung hindi sumugod ang lalaking ito, at dinala ang binibini sa ngayon, nasakop na sana ng hukbo ni Cao ang lungsod. Maglakas loob kang sirain ang aking mga plano. Ang matandang Soro na si Juge ay nagsisiyasat ng mga espiya sa hukbo. Magagamit natin siya bilang sisihin. Lumabas ka, Opo? Ginoo? Oh. Sabihin mo sa akin, ikaw ba o hindi ang espiya ni Cao Man? Hindi, pare. Ang baho nito dumaraan lang ako. Wala akong alam. Sa tingin mo maniniwala ako sa mga kasinungalingan mo? Ha, ikaw ang espiya ni Cao Man. Kauman. Sino si Kauman? Nakikita kong hindi ka tapat. Kunin siya. Uy, teka, magsasalita ako. Pare, talagang hindi ko kilala si Kauman.
Oo, sikaw man ang nagpadala sa akin. Magsusulat ako ng pag-amin isusulat ko. Itala mo. Sabihin mo na. Nakuha ko. Noong unang panahon, may matandang lalaki na nagngangalang Cow na may utang sa akin ng 2 itlog. Sab ko, bayaran sa 3 araw. Sab niya, 4 na araw. Tangina ng itlog niya. Nakikita kong nagsisinungaling ka pa. Kunin siya. Uy, hindi teka, pare. Pag-usapan natin. Lahat pwedeng pag-usapan. Sino ang makikipag-usap sa iyo? Kunin siya. Uy, hindi. Tigil. Bakit pupunta ang binibini sa lugar na ganito? Okay ka lang? Salamat sa pagsagip sa akin, binibini. Binibini? Ang lalaking ito ay espiya ni Cowman. Kung poprotektahan mo siya ng ganito, talagang hindi ito angkop. Sa tingin mo ba, ang espiya ni Cowman ay magliligtas ng buhay ko? Binibini, pinalibutan ng hukbo ni Cow ang shoe ng maraming buwan. Nasa panganib ang lungsod. Kung poprotektahan mo ang isang taong hindi kilala ng ganito, kahit hindi ka sisihin ng Panginoon, mawawalan ng loob ang mga sundalo. Ikaw, Pinalibutan ng maraming buwan. Kung magagamit ko ang portal at malayang makapaglakbay sa pagitan ng 2 mundo, ang pagkupkob na ito para sa akin ay isang biro lamang, hindi ba? Hindi ko lamang mababayaran ang utang na loob sa magandang binibini, hindi ba't 2 ibon sa isang bato? Hoy, binibini, matutulungan kita sa pagkupkob na ito. Ang kapal ng mukha mo, bastos, walang katuturang satsat. Kung may kakayahan ka talaga, ako si Mengda, susundin ko ang utos mo. Mabuti, panoorin mo at makikita mo. Hoy, may tao ba? Dalhin ang kariton ko. Ano itong mahika? Hoy, Ang tapang mong maglaro ng kalokohan? hindi ito mahika. Elektrisidad ito. Oo, ito ay isang uri ng mahika. Naglalaro ng kalokohan. Sa tingin mo, itong basurang ito makakaya nitong alisin ang pagkubkob ng lungsod ng Shuzhou? Halika, panoorin mo. Tara na. Halika rito. Nagpapakamisteryoso. pinaniniwalaan ko siya. Naku, wala na itong kontrol. Ano itong bagay na bakal na kabalyero? Sa pamamagitan ng banal na sandatang ito, siguradong masisira natin ang pagkubkob ng lungsod ng Shuzhou. Dadalhin kita sa aking kapatid ngayon. Binibini. Ang pagkakakilanlan ng lalaking ito ay hindi alam. Ang kanyang pinagmulan ay kahina-hinala. At ang bagay na nasa kanyang kamay ay demonyo at masama. Hindi mo siya maaaring dalhin sa Panginoon. Sa pamamagitan ng banal na sandatang ito, sa lakas ng aking kapatid, ang pagkatalo sa hukbo ni Kao ay malapit na. General Meng, ikaw ay sobrang. Hindi mo ba gustong talunin ang hukbo ni Kao? Ginoo, kung iiwan ang kusinerong ito, natatakot ako na magiging malaking problema siya. Ang lungsod ng Shuzhou ay kinubkob ng ilang buwan. Naubos na ang pagkain at bala. Kapag nakalusot ang hukbo ni Panginoong Kao, puputulin ko sila ng pira-piraso. Hatiin sila sa 1,000 piraso. Ang galing naman. Talagang nakakapagmulat ng mata. Ang lawak ng mundo. Talagang may lahat. Kahit malakas si Cowman, baka wala siyang ganyang sandata. Uy, produkto ito ng makabagong siyensya. Kung magkakaroon si Cowman nito, puputulin ko ang ulo ko at pahahampasin ko sa'yo. Crystal. Ano yun? Wala. Sinabi ko lang. Bata, hanggang kailan ka magmamayabang? Panginoon, kulang na ang supply sa Shuzhou. Nagugutom at nilalamig ang mga sundalo, kahit may banal na sandata. Baka hindi natin mapigilan ang hukbo ni Kao, sa aking palagay, kaysa maghintay ng kamatayan. Dapat tayo makipagkasundo. Baka magkaroon ng pagkakataon ng mga tao. Ang pakikipagkasundo ay mag-aanyaya ng lobo sa bahay. Si Cowman ay tuso at mapanlinlang. Makikipagkasundo ba talaga siya? At least pansamantalang may iligtas ng kapayapaan. Ang buhay ng lahat kung magpapatuloy ang labanan. Ang mga tao sa lungsod at ang mga sundalo ay mamamatay sa gutom. At ang problemang ito ay dahil sa inyo, binibini, kung hindi kayo tumanggi na pakasalan si Sun Shiwan, ang aking Panginoon ay hindi mapapasok sa ganyang walang magawang sitwasyon. Kung malulutas ko ang krisis ngayon, kay Sun Shiwan pa kaya, kahit pulubi, pakakasalan ko, pero alam ng lahat na si Sun Shiwan ay masama. Wala siyang integridad. Bakit hindi ako nalang pakasalan mo? Tutulungan kita. Ginoo, huwag kang magbiro.
HMPH, Binibini, ngayon, may oras pa ba kayo para sa pag-ibig? Kung hindi kayo maghahanap ng pagkakataon para sa mga tao, sige, maghanap kayo ng pagkain. Kayo. Tama na. Ginoo, may magandang plano ba kayo? Panginoon, lahat sa lungsod ay nahihirapan. Kahit mag-alok tayo ng 10 milyong tael na ginto, walang magbebenta ng pagkain. Panginoon, pakiusap, utusan na buksan ang mga pintuan at makipagpayapaan. Panginoon, pakiusap, utusan ang pagsuko. Kayo lahat. Wait. Kulang lang naman ng pagkain, di ba? Kaya kitang tulungan. Ang kapal ng mukha mo, walang hiya kang bata ka. Pangahas kang magsalita ng kalokohan dito. Dahil wala kang kakayahan, ano ba ang sinisigaw mo? Ikaw, Panginoon ng lungsod. Isa lang ang kondisyon ko. Madali lang mag-ipon ng pagkain. Ang yabang naman. Ginang, paulit-ulit na mayabang ang lalaking ito. Ang tinatawag na may kakayahang tao, pinaghihinalaan ko na ikaw ang nag-utos sa kanya. Nagpapanggap lang. Ikaw, Pangahas kang magsabi ng kalokohan. Panginoon, isa lang ang hiling ko. Siya dapat lumuhod at humingi ng tawad sa akin at sa ginang. Ikaw, lumuhod. Hindi ka karapat-dapat. General Mi, piliin mo ang iyong mga salita. Gusto mo bang makipag-away sa akin? Talaga namang walang respeto sa kapatid ko. Panginoon, pakitingnan ng malinaw. Hindi ko yun ibig sabihin. Ngunit hindi kilala ang pinagmulan ng lalaking ito. Sinasadya niyang gumawa ng gulo. May nakatago siyang masamang motibo. Panginoon, huwag kang magpaloko sa mga masasamang tao. Kasama ang 100,000 sundalo ni Kao sa labas. Paano namin hahayaan na magdala siya ng pagkain sa lungsod? Uy, sino ang nagsabing galing sa labas ang dadalhin ko? Panginoon, ang natitirang supply sa lungsod ay nakarehistro na lahat. Wala nang sobrang bigas. Ang lalaking ito ay madulas ang dila. Nagsasabi ng walang kwenta. Tiyak na may masama siyang balak. Panginoon, pakiusap. Patayin ang lalaking ito. ito ay may kinalaman sa daan-daang libong tao sa lungsod. Maaari mo bang garantisahin na mapakakain mo sila? Panginoon ng lungsod, sa gitna ng krisis, mayroon palang nakatagong pagkakataon. Kailangan lang ng mata na marunong tumuklas at pusong handang sumubok. Ang tapang ng salita. Kakapahayag lang ni General Mi kanina. Kulang ang pagkain sa lungsod. Kaya, ano ang iyong napakatalino na ideya? Kano kanina lang, noong pinagtritripan mo ako, tila nasiyahan ka, ang mga sangkap. Gusto mo kaming kumain ng mga maruruming bagay na iyon? Siyempre, Talagang katawa-tawa. Iniinsulto mo ang aming katalinuhan. Ang baho ng mga laman loob na yan. Paano yun makakain? sandali lang. Tapos na. Ano ang mga panggagaya-gaya na iyan? Lahat, pakiusap, manahimik muna. Ito, ang siyang makapagpapalit ng basura sa kayamanan ang lihim na sandata, pampalasa ng hotpot. Ito, ay maaaring gawing ang mga laman loob na kinasusuklaman ng lahat ang pinakamasarap na pagkain sa mundo. Katawa-tawa. Alam ng lahat na mabaho ang mga laman loob na ito. Paano ito magiging pagkain? Binibiro mo lang yata kami. Huwag magmadali. Sino ang gustong tumikim ng lasa ng chongking spicy hotpot na ito? Dahil walang nangangahas na tumikim, hayaan mong ako, si Juge, ang mauna. Oy. Teka, huwag kalimutan ang sesame oil dip. Iyan ang kaluluwa ng hotpot. Laso ng pagkain. Mga gwardya, dakpin siya. Sandali lang. Aking Panginoon, bagaman ang bagay na ito ay mula sa imburnal, ito ay walang masamang amoy. Sa kabaligtaran, nagiiwan ito ng matinding bango sa bibig. Pinapawin nito ang lamig at pinapainit ang katawan. Binabati kita, aking Panginoon. Ang alalahanin tungkol sa pagkain ay malulutas. Imposible. Si Zug ay dapat nakasabuhat sa mga taong ito. Niloloko ang aking Panginoon. Totoong sinabi ng kapatid. Totoo ba iyan, Ginoo? Magkano ang natitira nito? Basta't mayroon tayong sapat na pilak, hindi lamang ang base ng hotpot na ito, kundi pati na rin ang mga probisyon ng buong hukbo, ako ang sasagot sa lahat.
Hahaha. Ginoo, tunay kayong tagapagligtas ng bansa at ng mga mamamayan nito. Mga guwardiya, mabilis na maghanda ng 1,000 pirasong ginto. Sundan ang Ginoo upang kunin ang pagkain. Oy, huwag magmadali. Ngayong nalutas ko na ang krisis na ito at walang tutol ang lahat. Tungkol naman sa pagpapaluhod sa 2 general at humingi ng tawad. Dapat nang matupad, tama ba? Aking Panginoon, may masamang layunin ng taong ito. Natatakot ako na balak niyang maghasik ng away sa pagitan natin. Mangyaring imbestigahan, aking Panginoon. Oo, aking Panginoon, ang aming katapatan ay kasing linaw ng araw at buwan. Aking Panginoon, kami ay kritikal na kinukulang ng pagkain at mga supply. Ito ang pangunahing prioridad ng aming hukbo. Mangyaring unahin ang pangkalahatang sitwasyon, aking Panginoon. Mabuti. Gagawin namin ang sinabi mo, Ginoo. Mifang, Mengda. Isagawa ang sinabi ng Ginoo. Kayo dalawa. Mga Ginoo, pakiusap. Ang buhay ng ating mga sundalo at ang kaligtasan ng lungsod ng Suzhou ay nakasalalay dito. Pakiusap, pareho kayong mag-isip ng 2 beses bago kumilos. Mukhang hindi malulutas ng payapa ang usapin ngayon. Ginoong Lin, nabulag ako. Nasaktan kita. Ginoong Meng. Iyong turno. Ginoong Lin, aminado ang opisyales na ito sa kanyang pagkakamali. Patawarin mo ako, Ginoong Lin. Ginoong Lin, ang pagbili ng bigas ay napakahalaga. Magpapadala ako ng ilang sundalo para samahan ka. Ano sa tingin mo? Hindi na. Kaya kong pumunta mag-isa. Panginoon ko, ang paglalagay ng buhay ng mamamayan ng lungsod sa kamay ng isang tao ay masyadong malaking sugal. Kuya, pinagkakatiwalaan ko siya. Siyang huwag kang magpakatanga. Kuya, dahil nangako na ako. Kung talagang makakapaghatid siya ng bigas at mailigtas ang lungsod ng Suzhou, siya ang magiging asawa ko, si Liu Xiang. Susuportahan ko siya ng buo. Kung nagkamali ako sa kanya at ako'y kanyang ipagkanulo, handang harapin ang parusang militar. Bayaran ng aking buhay ang hukbo. Tama na. Ginoong Lin, gaano katagal mo kailangan upang ihanda ang bigas? Kung makakakuha ang Panginoon ng lungsod ng 1,000 pirasong ginto at jade, 1 araw at maihahatid ko ang bigas sa pangunahing bulwagan ng lungsod. 1 araw? Ito. Ginoo, huwag magbiro. Talagang totoo. Sige nga, mga guwardiya, maghanda agad ng 1,000 ginto at sundan ang Ginoong ito upang kunin ang bigas. Huwag mag-alala, hindi kita bibiguin. Hintayin ang aking pagbabalik. Butas na naman ito, subukan natin. Nasaan siya? Ang kusinero ay hindi Diyos. Paano siya makakalipad sa langit at maghukay sa ilalim? Mga gwardya, kunin ang 2 sinungaling na ito, kalad ka rin sila palabas. At bigyan sila ng 20 latay. Awa, Patawarin mo ako. General Mi, kung ang kusinero na iyon talagang tumakas kasama ang pera, iyan ay isang bagay. Ngunit kung siya ay talagang nakatakas mula sa pagkubkob ni Lord Cao at nakuha ang pabor ni Liu Xuanzhao, kung gayon ang pagsubok na hawakan siya ay mas mahirap kaysa abutin ang langit. Kaya ang ibig mong sabihin, Lord Meng, Ay ngayon sa hukuman, pinahiya tayo ng kusinerong iyon ng labis at nagpanggap na hindi nakakakita si Liu Xuanzhao. Isang taong pabago-bago, bakit namin isa sa panganib ang aming buhay para sa kanya? Sa totoo lang, si Lord Cao ay nagtayo na ng isang napakahigpit na lambat sa labas ng lungsod. Kapag dumating ang oras, kailangan lang nating makipagtulungan ng kaunti. At ang ulo ni Liu Xuanzhao ay atin nang makukuha. Pagkatapos, ang mataas na ranggo at sweldo ay madaling maabot. totoo ba yan? Talaga? Pagkatapos, tayo ang unang susugod bukas. Patayin muna si Liu Xuanzhao tungkol naman sa kusinerong iyon. Hindi ba siya mapapa sa kamay natin? Mabuti. Sang-ayon. Alis na ako. Lin, sa susunod na makakuha ka ng ganito kaganda, ipaalam mo muna sa akin. Pasok. Narito ang 100 milyon na cash. Kasiyahan ang makipagnegosyo. Sir Lei, napakadiretsa mo. Kasiyahan ang makipagnegosyo. May mga gagawin ako. Aalis na ako ngayon. Salamat. Ulat.
Panginoon ko, ang hukbo ni Kauman ay nakapila sa labas ng lungsod nang aasar sa atin. Sabi nila sino man ang kumuha ng iyong ulo ay gagantihan ng 1,000 ginto at gagawing Panginoon ng 10,000 sambahayan. Ikaw na buhong Kao, ang lakas ng loob mo maging ganito kamayabang. Yung kusinero, lumabas na ba siya? Ngayon, ang hukbo ay sumusulong, ngunit ang 10,000 kargada ng butil ay hindi pa dumarating. Aking ginang. Paano mo ipapaliwanag sa 3 hukbo? Hoy! Panginoon ko, HMPH, ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Linche, sa wakas ay bumalik ka na. Kasalanan mo lahat, ngayon walang customer ang kainan. Oo, si Wang Dazwang at ang kanyang grupo ay pumupunta araw-araw upang manggulo. Nag-aalala lang ako kung paano makakalap ng maraming pagkain sa maikling panahon, at narito ang isang handa ng kantina. Halika, buksan mo at tingnan. Oh, ako nakakuha ng gig sa catering ng malaking film crew. Sino sa inyo ang handa sumama sa akin at magluto sa set? Maraming pera. Ang laki ng bayad ng malaking crew na ito. Tara na, mga guys. Tara na. Hahaha, tara na. Ikaw, gusto mo rin akong patayin? patayin ka? Nag-aaway kami ng puspusan para lang sa isang buong pagkain. Ngayon hindi na kami makakuha ng sapat na makakain. Sino pa ang handang ipagsapalaran ng buhay para sa iyo? Hahaha, hindi ko naisip na ako, si Liu Chuanzhao, ay mauuwi sa ganito, na binabantaan ng isang grupo ng mga nagugutom na sundalo. Panginoon ko, narinig mo na ba na ang makatarungan ay maraming kakampi, samantalang ang hindi makatarungan ay kakaunti? Ikaw rin ay gustong magtaksil sa akin? Liu Zhenjiao, dati akong tapat sa iyo, pero pinaluhod mo ako sa isang tagapagluto. Ngayon humihingi ako ng kanlungan kay Ginoong Kao. Ano ang mali doon? Tapos na ang panahon mo, sumuko ka na lang ng tahimik kung hindi. Ang buhay ng binibining ito ay nasa panganib. Mi Fang, kung gagalawin mo kahit isang buhok sa kanyang ulo, pupunitin kita. Kung ganoon, huwag mo akong sisihin sa pagiging walang awa. Mga kawal, pakinggan ninyo ang aking utos. Sino mang pumatay kay Liu Zhenjiao ay gagawing marki ng 10,000 sambahayan. Masamang balita. Ano ang pagmamadali? Mga hindi kilalang mga ngabayo ang lumitaw sa lungsod. Papunta sila sa tahanan ng gobernador. Mga ngabayo? Mi Fang, siguro ang mga ngabayong ito ay ang mga sundalong pampalakas na dala ni Ginoong Lin. Tapos na ang sitwasyon. Ang mga mangangabayong iyon ay tiyak na mga tauhan natin mula sa labas ng lungsod. Para mamatay kang may kaliwanagan. Tara tingnan natin. Tara na. Napakaraming gumagalaw na bakal. Takbo. Takbo. Ano ito? Hindi, mga kasama. Anong nangyayari? Linche, Paano ka nakaipon ng napakaraming bakal na kabalyero? Linche, sino ka ba talaga? Ang pagkatao ko ay hindi mahalaga. Ang punto ay, naihatid ko ang butil ayon sa pangako. Hindi mo ako mailoloko. Bukod sa mga kakaibang bakal na kabalyero na ito, nasaan ang butil? Hindi ka naniniwala sa akin, ha? Mga kapatid, nakarating na tayo. Tara, magtrabaho na tayo. Paano mo pa ito matitiis? Pagtataksil. Bumalik ka dito. Liu Zhenjiao, akala mo nanalo ka na ba? Dumating na ang ating mga tauhan. Hindi ka makakatakas. Mangda. Nagre-rebelde ka rin? Mi Fang, nangangahas kang ipagkanulo ang Shu. Ngayon ang araw ng iyong kamatayan. Mengda, ikaw. Bakit? Aking Panginoon, ang iyong nasasakupan ay huli nang dumating para iligtas ka. Patawarin mo ang aking pagkaantala. Dakpin ang lahat ng mga rebelde.
iparating sila sa bilangguan. Ko, Naunawaan, dakpin sila. Nakuha namin lahat, isang karne, 2 gulay. Hindi naman masama, nakakuha ka ng napakalaking crew ng pelikula. Siyempre, sasabihin ko sa iyo, maraming pagsisikap ang ginugol ko dito para mahanap sila. Hoy, kayong lahat, magpakahirap kayo. Huwag ninyong sirain ang aking plano. Pero, napakalaking crew. At wala akong nakitang kahit isang kamera. Ano ang alam mo? Ito ay isang reality show. Lahat ng nakatagong kamera. Yung isa dyan, at yung malayo. Pigilan ang pagtingin, patuloy na titig at masisira mo ang setup. Hoy, itong magandang babae. Naiintindihan ko na. Ito ang tinatawag sa TV na casting couch, di ba? Eto na. Subukan mo. Ako mismo ang gumawa. Ano ang lasa? Tara, dadalhin kita sa ibang lugar. Imposible. Talagang imposible. Isang buwan ko nang kinubkob ang Shujo. Paano sila may butil pa? Ayon sa mga scout, isang tagaluto na nagngangalang Lin Che, magdamag, nagdala ng maraming butil at ilang tagaluto sa lungsod. Itang tagaluto lang. Paano nangyari? Panginoon ko, si Lin Che na ito ay hindi ordinaryong tao. Dapat nating malaman kung sino siya sa lalong madaling panahon. Kung hindi, maaaring makasama ito sa ating puwersa. Magpadala ng mensahe kay Mengda. Sabihin kay Linche na sumuko sa akin. Kung hindi, ikaw na mismo ang pumunta doon at patayin siya. oh, Linche, malaki ang naiambag mo. Ito'y para sa iyo. Sa iyo. Mabuti. Kaya, tungkol sa kasal ng binibini, Ako, Liu Xuanzao, ay nagpapahayag na ibibigay ko ang aking kapatid na si Liu Xiang kay Linche bilang asawa. Hahaha. salamat, Gobernador. Panginoon ko, naniniwala akong hindi angkop ang kasal na ito. Ano ang problema? Panginoon ko, kanina, tinanggihan ng binibini ang kasal sa pamilyang Sun. Hindi pa kumikilos ang lalawigan ng Wu. Iyon ay dahil alam nila na ang binibini ay hindi pa kasal. Ngayong alam nila na kasal na siya, sa tingin mo ba ay hahayaan nila ito? Tama? Si Sun Shiwan ay ang pinakamalaking kapangyarihan sa Jiangnan. Kung magagalit siya at makikipag-isa sa hukbong Kao, natatakot ako na hindi natin sila mapipigilan. Pakiusap, Panginoon, isaalang-alang muli. Bukod dito, si Linche ay isang tagapagluto lamang kung pakakasalan niya ang ating binibini. Aba, Uy, kumakain ka ng pagkain ko, at saka mo ako sinisiraan? Lin, tingnan mo ang sinasabi mo. Kuya. Iniligtas ni Lin Che ang buong lungsod ng Shuzo. Handa akong pakasalan siya upang mabuhay at mamatay ng magkasama. Xiang Kung galitin ng binibini si Sun Shiwan sa pamamagitan nito, ang ating lungsod ng Shujo ay mapapagitna sa dalawang kaaway. Maliban kung si Jilin ay may paraan upang itaboy ang hukbong Kao, kung hindi, ang kasal na ito ay talagang hindi angkop. Pakiusap, Panginoon, isaalang-alang muli. Jilin, nakikita mo ang aking kasalukuyang sitwasyon. Wala akong pagpipilian. Ang iyong kasal, kay Xiang Pero paano kung may paraan talaga ako upang itaboy ang hukbong Kao? Panginoon ko, kung may magandang plano talaga ako upang itaboy ang hukbo ni Kao, tutuparin mo ba ang iyong pangako sa pagkakataong ito at ibibigay mo sa akin ang iyong anak na babae? Haha, Linche, huwag mong hayaang madaig ka ng iyong pagmamataas. Paano mo? Mag-isa. Matatalo ang hukbo ni Kao? Mag-isa, syempre hindi ko sila kayang tapatan. Ngunit, binibini, handang tumulong sa akin at lumaban sa kalaban ng magkasama. Handa akong tumulong sa iyo. Ano ang kailangan mong gawin ko? Ilang tropa mayroon ka? 3,000. 3,000? 3,000 laban sa 300,000 ni Kao? Imposible iyan. Ha 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 ha. Hoy, sinabi ko na sa iyo dati, basta may pera ako. Kaya kong gawin ang kahit ano. Sa loob ng 3 araw, gagawa ako ng isang hindi matatalo at hindi malulupig na piling puwersa.
Panginoon ko, handa ka na ba? Ah ha ha ha. Well, Linche, hoy. Kakabili ko lang ng mga panustos kamakailan, kaya ang kaban ay halos walang laman. Halos hindi ko nakumbinsi ang aking asawa, at ito na ang lahat ng ginto at alahas na mayroon kami. Sa tingin mo, sapat na ito? Panginoon ko, kayo ay napakabait. Linche, ang mga armas at kagamitang ito, sigurado bang maaasahan? Siyempre. Panginoon ko, makatitiyak kayo. Nagkaroon na ba ako ng pagkakataong biguin ka? Linche, ito na ang huli kong ipon. Kaya mo ba? Hindi. Panginoon ko, makatitiyak kayo, ang pamumuhunan na ito ay tiyak na magiging pinakamahalaga pamumuhunan sa iyong buhay. Hoy, kwintas ko. Linche, Xiao Shan, anong ginagawa mo dito? Hindi mo naman ako sinundan, di ba? Sasabihin ko sa'yo, tigilan mo ang pangangarap. Tapos na tayo. Bata, ikaw yung nagtitinda ng pansit para pambayad sa kolehiyo ni Xiaoshan, tama? Binatang Jin, huwag kang magkamali. Kusang loob niyang ginawa yon. Hindi ko siya pinilit. Bata, kailangan mong magpaliwanag ngayon. Xiao Shan, pagkatapos nating maghiwalay, nakita ko kung sino ka talaga. Hindi ka worth it. Itong kwintas, antigo ito mula sa panahon ng Dasya. Nagkakahalaga ito ng 5 milyon. Ikaw, isang tindera ng pansit. Hindi mo yan kayang bilhin kahit magprito ka hanggang maputol kamay mo. 5 milyon lang? Isang tindero ng pansit tulad mo, hindi ka dapat nagsasalita ng ganyan sa akin. Ah, Binatang Jin, naiintindihan ko na. Nandito siya para nakawin ng antigo. Tama, ang Bangshan Hall ay pag-aari ng pinakamayamang tao sa Dacia Lei Wanjun. Naglakas loob kang magnakaw dito? Mamamatay ka yata. Wala akong ninakaw. Saka ipakita mo sa amin ang nasa kamay mo. Buksan mo. Bakit ko gagawin? Kung hindi, may sala ka. Seguridad. Ginoo, pakibuksan po ang bag ninyo para masuri. Kung talagang nagnakaw ako ng isang bagay, maaari ninyong tingnan na lang ang mga CCTV. Bakit pa magabala? Paano kung tumakbo siya? Buksan mo lang ang bag at tingnan natin. Hindi lang ako nagnakaw, kahit nagnakaw ako, ang mga tulad mo ay hindi ako mapipigilan. Kahit dumating si Ginoong Lei, kailangan niya akong ihatid ng magalang palabas. Si Ginoong Lei ay isang importanteng tao. Sa tingin mo, karapat-dapat kang makilala siya at ihatid ka palabas? Ang lakas ng loob mo. Ginoong Lei, nandito kayo. Sino ka? Ako ito, Xiao Jin. Ang tatay ko ang tagapangulo ng Jin Group, Jin Wanfu. Ah, ang anak ng Jin. May importante akong bisita ngayon, kaya hindi kita maaaring asikasuhin. Hindi ako maglalakas loob. Ginoong Lei, gusto kong isumbong ang batang ito. Naglakas loob siyang magnakaw sa tindahan ninyo. At mayabang pang sinabi na wala kayong gagawin sa kanya. Sa tingin ko ito ang pinakamalaking insulto sa inyo. Tumahimik ka. Ginoong Lei, si Ginoong Lin ay isang kilalang panauhin ng aking half-leisure hall. Bakit siya magnanakaw sa half-leisure hall? Pero ikaw, kung maglakas loob kang magsalita ng kalokohan ulit, ipapasara ko ang iyong Jin Group isara. Hindi, Ginoong Lei, kailangan mong maniwala sa akin. May laman ang bag niya. Jin Yukai, hindi mo ito sinasadya, di ba? Oo, ito ang mga iyon. Ginoong Lei, tingnan mo. Buksan mo ang iyong mga mata at tingnan ng mabuti. Ang mga antigong ito ay walang marka ng half-leisure hall. Hindi. Paano? Paano nangyari iyon? Ngayon na nakita mo ng malinaw, umalis ka na. Huwag kang magpakatanga dito. Lumabas ka. Ginoong Jin? Ginoong Lei, Len, ang batang si Jin Yukai ay isang mapaghiganti at makitid ang kalooban, alam mo. Mas mabuting mag-ingat ka mula ngayon. salamat sa babala, Ginoong Lei. Pero ako, si Linche, ay hindi natatakot sa gulo. Kung may gagambala sa akin, tiyak na hindi ko ito pababayaan. Ah, mabuti. Lin, ipakita mo sa akin kung ano ang dala mo sa pagkakataong ito. Tara na. Lin, ang iyong mata sa kalidad ay kasing talas ng dati. Ang mga pirasong ito, lahat sila ay pinakamahusay. Hindi. Ang mga ito ay hindi mula sa Eastern Han. Peke lahat iyan. Ito, ang mga artifact na ito, mas matanda pa sila kaysa sa Eastern Han. Napakamahal ng halaga nila. Talaga silang walang katumbas na kayamanan. Eksperto, pwede bang tapusin mo lang ang mga pangungusap mo? Tigilan mo na ang pagsasalita ng pira-piraso. Sigurado ka talagang marunong kang magpira-piraso. So, magkano ba ang halaga ng mga ito? 50 milyon. Mali. 500 milyon ito.
Hoy, ang mga bagay na ito. Lay, kaya mo bang makuha ang mga ito? Huwag mo akong idamay. Hindi ko makuha ang mga iyon. Bibigyan pa kita ng 200 milyon. Hoy, talagang hindi ko makuha ang mga ito. Ang ibang time traveler ay madaling makakuha ng eroplano at kanyon. Bakit hindi ito gumagana para sa akin? Hoy, ano ba talaga ang makakapagpabagsak kay Kauman at madali ring makuha? Nakuha ko. Para saan mo kailangan ang mga ito? May plano ako. Gobernador Liu, kumusta ka na? Tigilan mo ako ng mga pakitang tao na pagsasalita. Si Kauman ba ang nagpadala sa iyo? Anong pakana ang ginagawa mo ngayon? Ako, si Ma, ay dumating sa utos ng aking Panginoon. Narinig ko na sa mansyon ng iyong general may isang tagapagluto na nagngangalang Linche na medyo kawili-wili. Nais ng aking Panginoon na makipagkita sa kanya. Kung ibibigay mo si Linche, agad na aalis ang aming hukbo. Ang taksil na si Kao ay tuso. Paano ako maniniwala sa iyong mga salita? Maniwala ka man o hindi, nasa sayo iyan, General. Gayunpaman, ako, si Ma, ay mayroon ding mensahe para sa iyo. Kung wala si Linche dito bukas, sasalakayin ang aming hukbo ng buong puwersa at sasakupin ang lungsod ng Shuhou. Estratehik. Ang sinabi ng taong ito, gaano ito mapagkakatiwalaan? Ang bagay na ito ay kahina-hinala. Hindi natin ito lubusang mapagkakatiwalaan, ngunit dapat din tayong mag-ingat. Kung si Linche ay makakapagbalik ng isang banal na sandata na makakapagpabago ng takbo, ang banta ni Kauman ay madaling malulutas. Gayunpaman, kung siya ay babalik na walang dala, Ang kwento ni Ginoong Linche ay masyadong kakaiba. Natatakot ako na mahirap itong paniwalaan. Ngayon, ang hukbo ni Kao ay handang umatras. Isang pagkakataong galing sa Diyos. Paano natin ito palalampasin? Ngunit ito ay labag sa katuwiran. Maaari nating mawala ang suporta ng bayan. aking Panginoon, bakit hindi hintayin ang pagbalik ni Linche at pansamantalang arestuhin siya? Pagkatapos ay obserbahan ang kanyang mga kilos at magpasya. Hindi ba ito medyo masyadong mabilis? Maraming tao sa kalye. Pwede ka bang maging seryoso? Sa ngayon, ang lungsod ay puno ng mga espiya ng estratehiko. Gusto ka nilang hulihin at ipagpalit sa pag-atras ni Kauman. Mas mabuting huwag nang bumalik sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Ngayon, lumayo ka sa kanila hanggat maaari. Narinig mo ba ako? Sa panahong ganito ikaw, ganyan ka pa rin. Narinig mo ba ang sinabi ko? Maliwanag kong narinig ka. Pero ayaw kong tumakas. Gusto kitang pakasalan. Alam mo ba ang mangyayari kung mahulog ka sa kamay ni Kauman? Huwag kang mag-alala. May plano ako. Dahil alam ni Kauman ang eksaktong kinaroroonan ko dapat ay may espiya sa lungsod. Siya nga pala. Sino ang nagmungkahi na ibigay ako kahapon? Si Mengda iyon. Ang taksil na iyon pupuntahan ko siya at papatayin. Hoy, hindi kailangang magmadali. Dahil gusto akong makita ni Kauman, pupunta ako upang makipagkita sa kanya ng personal. Gusto kong makita kung anong mga trick ang kaya niyang gawin. Siyang nga pala, ilang tao ang maaari mong ma-immobilize ngayon? Biglaan ito. Sa pinakamarami, 5. 5. Sapat na ang 5. Tara na. Nasaan na si Linche? Ito, bakit wala siyang senyales? Ulat. Panginoon ko, nag-uulat po. Pagkatapos, iwan ang mga sapatos na ito, si Jilin, dinala ang binibini at 5 sundalo at pumasok ng malalim sa kampo ng kalaban. Itong si Linche, gusto ba niyang ipapatay ang kapatid ko? Panginoon ko, kumalma ka po. Kahit na delikado ang galaw ni Jilin, marahil may sarili siyang dahilan. Dahilan? Sa tingin ko, naghahanap siya ng kamatayan. Mga bantay, ihanda ang aking kabayo. Pupunta ako sa kampo ng kalaban ng personal para iligtas ang kapatid ko. Panginoon ko, Ang pagkain na ito ay mas matabang pa sa tubig. Pumunta kami sa harapan para lumaban.
hindi para magdusa. Mga taon ng tagtuyot ang nag-iwan sa amin ng kaunting butil. Mukhang naghihirap din ang kalaban. Ano ang pinagsasabi ninyo? Iniisip lang namin ang pagkain. Basta't tulungan natin ang ating Panginoon na sakupin ang lungsod ng Shuzhou. Sa kakayamanan, karangalan, masarap na alak, at masarap na pagkain ay magiging sagana. Sumusumpa ako ng katapatan sa aking Panginoon hanggang kamatayan. Mabuti. Ang pagsakop sa lungsod ng Shuzhou, matatagalan iyan. Ang digmaang ito, kailan kaya matatapos? Oo, sana makauwi na tayo agad. Wow, ang bango! Saan nanggagaling ang piniritong rice noodles na yan? Doon, may tao doon ay nagpiprito ng rice noodles. Halika, Panginoon ko, tagay para sa iyo. Panginoon ko, magiging tapat ako. Ubos na ang aming mga supply. Mababa ang moral. Kung hindi natin agad makuha ang lungsod ng Shuzhou, magiging malala ang mga kahihinatnan. Kung hindi dahil sa batang iyon na si Lin Che, na laging humahad lang sa atin, ang lungsod ng Shuzhou ay akin na sana. Panginoon ko, pakiusap pahupain ang iyong galit. Nakuha ko mula kay Mengda isang lihim na sandata. Ang kapangyarihan nito ay sapat upang wasakin ang lahat ng depensa ng lungsod ng Shuzhou. Kailangan lang nating maghintay ng tamang pagkakataon at maaari tayong sumalakay ng may katiyakan. Mabuti. Ha ha ha. Halika, Panginoon ko! Pakiusap. Pancit bihon. Pancit bihon. Panginoon ko, hindi ba iyon ang batang si Linche? Siya rin, hulihin siya. Teka. Siya ay pumunta ng mag-isa sa aking kampo ng Kao. Siya ay nasa aking bulsana. May lakas ng loob siya. Tingnan natin kung ano ang kaya niya. Ikaw si Kauman, di ba? Sa pagtingin sa iyong pagkain, hindi nakakapagtakang hindi mo makuha ang lungsod. Ikaw, paano mo nagawang insultuhin ang aking Panginoon? Puputulin kita ngayon din. Ang tapang mo bata. Naglakas loob kang pumasok ng mag-isa sa aking kampo. Ako ay kumakatawan sa kalooban ni Liu Xuanzao ng lungsod ng Shuzhou upang hingin ang iyong pag-atras. Kaya sabihin mo sa akin, kung aatras ako, ano ang mapapala ko? Binata, naisip mo na ba? Ang digmaan mismo ay isang kayamanan. Kung manalo ako, ang buong mundo ay magiging akin. Sa mundong ito, mayroon bang mas malaking kayamanan kaysa doon? Ngunit ako, si Kao, ay laging pinahahalagahan ang talento. Mula ngayon, ikaw ay maglilingkod sa ilalim ko. Ano sa tingin mo? At paano kung hindi ako pumayag? Linche, huwag kang maging walang utang na loob. Aking Panginoon, itong bata, hindi siya nakakaintindi ng pahiwatig. Paano kung gamitin natin siya para subukan ang kapangyarihan ng lihim na sandata na iyon? Mahal ko talaga ang talento. Ngunit dahil hindi niya ako paglilingkuran, sirain natin siya. Mga guwardiya, dalhin dito ang lihim na sandata na iyon. Hahaha, uy. Sasabihin ko, ang galing ng espiya mo. Uy, hindi, ninakaw niya agad ang kotse ko. Linche, masaya ka lang habang ito ay nagtatagal. Ang lihim na sandata na ipinagmamalaki mo ay nasa ating mga kamay na ngayon. Tatanungin kita ng isang beses pa. Paglilingkuran mo ba ang aking Panginoon? Sa halip na magtiis kasama kayo, dapat akong sundan mo. Uy, kalimutan ang buong benepisyo, kahit tirahan at pagkain, tama? Kaya mo to. Hayaan mong i-activate ko ang artifact na ito. Ipakita sa iyo, bastos na bata, ang kapangyarihan ng modernong teknolohiya. Ha 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 ha. Si. Ignition. Ilagay sa gear. Gasolina. Artifact. Oh, artifact. Gumana ang iyong mahika. Durugin ang walang galang na bata. Durugin siya. Ano? Anong nangyayari? Bakit hindi gumagalaw ang artifact? Si. Akala ko talaga may mga trick kayong mga sinaunang tao. Wala naman palang espesyal. Huwag mong sabihin na
Kaya mong utusan ang bakal na kabayong ito? Siyempre, ang bakal na kabayong ito ay akin. Panoorin mo ito. Panoorin mo ito. Eto. Ano sa tingin mo dyan? Ang iyong mahalagang sandatang mahika, sa akin lang nakikinig. Ngayon, handa ka bang makipagkasundo? Huwag kang mayabang, bata ka. Mayroon akong 100,000 elite na kawal. Ngayon, sisiguraduhin kong mamamatay ka rito. O, 100,000 elite na kawal. Natatakot ako. Hoy, huwag mong sabihing akala mo hindi ako handa. Makipagkasundo sa'yo? Kahit handa ka, ano ngayon? Kahit ang hari ng langit mismo ang dumating ngayon, hindi ka niya maililigtas. Mga kapatid, sugod. 100,000 elite na kawal, ha? Wala yon. Ngayon, ipapadama ko sa iyo ang tunay na kapangyarihan ng makabagong teknolohiya. Ito? Ano ito? May mali! Buong alerto! Hoy, ano sa tingin mo, Lord Cow? Oras na ba para maging makatwiran? Ikaw, anong pangkukulam ang ginamit mo? Aking Panginoon, hindi pabor ang sitwasyon. Kailangan nating pansamantalang. Hoy, huli na para humingi ng awa ngayon. Kailangan mong magpakita ng sinseridad. Ano? Ano ang gusto mo? Para pakawalan kami. 10,000 taels na ginto. Wala ni isang barya na kulang. 10,000 tails na ginto? Bakit hindi mo na lang kami nakawan? Hoy, huwag magmadali. Ito ay maliit na kompensasyon lamang. Isipin mo, Lord Cow, kinubkob mo ang lungsod sa loob ng 3 buwan. Ang mga mamamayan ay nagdusa dahil doon. Mababayaran ba ng 10,000 taels na ginto iyon? Bukod pa rito, Lord Cow, Bilang isang Panginoong may lupa, kumokontrol ng puwersa, mas mahalaga ka pa sa ginto. Ang kaunting ginto ay hindi makakasira sa iyong pundasyon. Ikaw, huwag mong baluktutin ang katotohanan. pumayag ako. Hanggat mailalabas mo kami sa hirap na ito, pumayag ako. Makatarungan. Ngunit ang isang pasalitang pangako lamang ay hindi sapat. Linche, taksil ka. Ibaba mo ang kapatid ko. Tingnan mo, ito na ang pagkakataon mo. Hoy, payag akong umatras at makipagkasundo sa kapayapaan. Pakiusap, tigilan mo na ang mahika mo. Anong daya ang ginagawa mo? Hindi ako maglalakas loob na gumawa ng daya. Pakiusap, maawa ka sa akin. Ibaba mo na ang kapatid kong babae. Kuya, nandito ako. Siyang okay ka lang ba? Okay lang ako. Sa pagkakataong ito, natalo natin si Kauman. Salamat kay Linche. Kung hindi niya dinala ang electric net at ginamit ang sarili bilang pain sa bitag, hindi natin kailanman matalo si Kauman na 6 lang kami. Linche, sa pagkakataong ito, utang namin lahat sa iyo. Nagkamali ako sa iyo. Ang galing mo talaga. Pakiusap, alisin mo ang engkanto na ginawa mo sa akin. City Lord Cow, huwag mong kalimutan ang kasunduan natin. Siyempre, sa loob ng 3 araw, mag-aalok ako ng 20,000 tael na ginto. Ituring mo itong maagang regalo sa kasal para kay Mr. Lin. Alam mo pa ang tungkol sa kasal ko? Mukhang magaling ang mga impormante mo. Kaya salamat, Lord Cow. Siya nga pala. Narinig ko mayroon kang kabayong red hair sa iyong kwadra. Ang asawa ko, mahilig siya sa magagandang kabayo. Linche, huwag mong subukan ang swerte mo. Kung gayon, Ibibigay ko na lang ito kay Mr. Lin. Sige, Siyang patayin mo ang electric net. Ginoo, Hahaha. Matagal ko nang hindi nakita ang kontrabidang sikaw sa ganyan kagulo sa mahabang panahon. Linche, utang namin sa iyo ito. Hahaha. Dapat tayong uminom ng marami pagbalik natin. Hoy, sandali. Nakalimutan mo ang isang bagay. Ano iyon? Mangda. Panginoon ko, bakit ito? Mengda. Pinagtaksilan mo ako. Panginoon ko, ang katapatan ko sa iyo, Panginoon ko, ay kasing linaw ng araw at buwan. Anong tapang mong tanggihan iyan? Inilantad ka ni Linche. Ikaw ang espiya na ipinadala ni Cao Cao. Inilagay sa tabi ko. Panginoon ko, pinagkaitan ako. Binibintangan lang niya ako. Nakikita niya na pinapaboran mo ako, kaya sinisiraan niya ako. Mengda, nananatili kang walang pagsisisi kahit ngayon. Binibini. Noon, tinutulan ko ang iyong kasal, at ito ay para sa ikabubuti ng iyong ama. Magkakilala na tayo sa loob ng maraming taon. Hindi mo dapat hayaan siya
na gawin mong ganyan ako tratuhin. Mengda, ayoko nang marinig ito. Ang iyong tunay na kulay ay lubos ng nahayag. Panginoon ko, hindi ka maaring makinig lang sa isang panig na kwento ni Linche at tratuhin ako ng ganito. Masasaktan ang puso ng lahat ng sundalo. Panginoong Meng, alam mo ba kung paano ang iyong pagkakakilanlan ay natuklasan? Iyon ay ang iyong Panginoon na lumuhod at nagmakaawa sa akin. Imposible. Hinding-hindi gagawin iyan ni Lord Cao. Gago ka? At maglakas loob ka pa rin sabihin na hindi mo ako dinaya? Mga guwardiya, ilahin siya palabas at patayin siya. Liu Xuanzhao, malupit ka? Maghihiganti si Lord Cao para sa akin. Panginoon ko, kumalma ka, pakiusap kumalma ka. Linche, talagang may utang ako sa iyo ngayon. Sa pagtulong mo sa akin na matuklasan ang espiya na ito. At tungkol sa aking kasal kay Xiang, Ha ha ha. Sige, kayo dalawa ay ikakasal sa loob ng 5 araw. Panginoon ko, si Mengda ay pinatay ni Liu Xuanzhao. Mula ngayon, mahirap nang malaman ang mga galaw ni Liu Xuanzhao. Si Mengda ay isang walang silbi. Kahit sa ganoong mahalagang balita, hindi niya ito nalaman. Iniwan niya ako sa gulo na ito. Ano bang silbi niya? Panginoon ko, binigo tayo ni Mengda, ngunit tapos na ang tapos. Kailangan nating maghanap ng ibang paraan. Ibang paraan. Ipapabayad ko kay Liu Xuanzhao at sa kanyang kusinero. Sa pagkakataong ito, ikaw ang pupunta. Bukod sa 10,000 ginto at red hair, pumili ng ilang magagandang babae galing sa palasyo at ibigay lahat sa kusinerong iyon. Si Liu Xuanzhao ay isang matapang. Kahit nasa kapangyarihan siya ngayon, hindi siya dapat katakutan. Ngunit ang kusinerong iyon, hindi dapat siya manatili sa tabi ni Liu Xuanzhao. Opo, At saka, magpadala ng mensahe kay Sun Shiwang. Ang taong iyon ay nasa runan. May malakas na hukbo. Ngunit siya ay mayabang at hangal at masyadong nagmamalasakit sa mukha. Kapag nalaman niyang si Liu Xuanzhao ay sumira ng kasunduan at ipinakasal ang kanyang anak na babae, siguradong hindi siya titigil. Ang mansyon na ito ni Mengda ay talagang kahanga-hanga. Mr. Lin, may kakayahan ka. Pagkatapos maalis si Mengda, binigyan ka ng Panginoon ng kanyang mansyon. Hindi ka lang nakakuha ng 10,000 ginto, pinakasalan mo rin ang panganay na anak na babae. mahalaga ang ginto, oo. Ngunit ang pinakamahalaga ay ang paggugol ng natitirang buhay ko kasama si Xiang Er. Tama. Tungkol kay Xiang Er, malapit na ang kasal. Kuya Lin, naisip mo na ba ng plano para harapin si Sun Shiwang? Kuya Lin, huwag mong sabihin na wala kang inihanda. Si Sun Shiwang ay may galit. Naunahan mo siya sa pagpapakasal sa panganay na anak na babae, hindi niya ito palalampasin. Mukhang kailangan kong bumalik. ulat! Mr. Lin, nagpadala si Cao Man ng regalo para sa kasal? Binabati ka sa iyong pag-aasawa? Dumating na ang 10,000 ginto ko. Ipasok. Medyo kakaiba ang regalo. Kakaiba. Gaano ka kakaiba? Ipasok. G. Lin. Bukod sa 10,000 tael na ginto at ang pulang kabayo sa labas itong 5 dilag, ay personal na pinili ng aking Panginoon bilang regalo para kay G. Lin A. Huwag, pakiusap. Ang pagmamahal ko sa panganay na binibini ay kasing totoo ng araw at buwan, ibalik sila agad. G. Lin. Kuya Lin, mukhang regalo ito, ngunit nagtatago pala ng isang nakamamatay na bitag. Kauman, ang tusong matanda talagang marunong kung kailan magbibigay ng regalo. Ibinigay sa akin ng aking Panginoon ang lahat ng ito. Kaya akin na ba sila ngayon? Siyempre. Sige, lahat kayo manatili. Hoy G, Lin, ikakasal ka na sa panganay na binibini. Huwag kang magpakatanga. Ano ang alam mo? Pakialam mo ang sarili mong gawain. Mahal kong ginang, si Cao Man ay nagpadala lang ng pantubos at binigyan din si Linche ng 5 napakagandang babae. Isa lang ito sa mga pakana ni Cao Man. Naniniwala ako kay Linche. Hindi siya ganoong uri ng tao. Nagkamali ka ng paghusga sa kanya. Kinuha ni Linche ang lahat ng ito. Ano?
Mr. Lin, tumigil ka na sa pagiging bastos. Dahan-dahan lang. Oh, ang mga damit ko. Mahal, nandito ka na. Anong ginagawa mo? Halika, sasabihin ko sa'yo ang isang bagay. Itong si Kauman. Nagpadala siya ng ransom, at hindi sapat iyon, nagpadala rin siya ng lahat ng ginto at kayamanan. Ang disenyo ay halatang gawa ng isang kilalang manggagawa, lahat libre. Ang mga alahas, ang mga ukit, ang mga istilong ito. Kung nasa panahon ngayon, mas mahalaga pa sila kaysa sa kahon ni Liu Xuanzao na basurang metal at kalat. Kaya. Inimbita mo sila sa loob. Para lang dito, Ano pa? Huwag mong sabihin sakin. Nagsiselos ka? hindi. Nasabi ko na ba sa'yo na matagal na kitang gusto? Huwag kang ganyan. Maraming tao sa paligid. Papalabasin natin sila mamaya. Si Shunji ay naglakas loob na magpaalam sa iyo ng isang bagay. Hinihiling ko lang natanggapin ako ni Mr. Lin. Mr. Lin, bago ako ipinadala dito, nagkataong narinig ko. Inutusan ni Lord Cao na magpadala ng lihim na liham sa pamilya Sun. At medyo narinig ko rin. Na dapat silang magsanib puwersa. Sigurado ka? Kung sasabihin ko ang totoo, ito na ang katapusan ko. Pero Ginoo, kahit na ikaw ay isang mangangalakal, mayroon kang marangal na pagkatao. Nais naming sumunod sa iyo kahit bilang isang mababang alila at masaya naming gagawin. Pakiusap, tanggapin mo kami. Pakiusap, Jilin, tanggapin mo kami. Lahat sila ay mga kawawa. Sige. Hayaan silang manatili bilang mga alila sa mansyon ng Lin. Dahil ganyan ang sabi ng may bahay, pwede kayong lahat manatili. Salamat, Jilin. Salamat, ma'am. Mahal kong asawa ay tunay na maganda sa loob at labas. Huwag kang magsalita ng walang katuturan. Tayo. Hindi pa tayo kasal. Mahal, ikaw ang aking soulmate. Mula sa pulang sinulid ng tadhana hanggang sa mangkok ng pagkalimot, ikaw at ako ay magkasama magpakailanman sa buhay at kamatayan. Hindi na ako makapaghintay na gugulin ang natitira kong buhay sa iyo. Tungkol sa bagay ng pamilya, son, huwag kang mag-alala. May plano ako. Tungkol sa teknolohiya at mga daya. Ako, Linche, ay marami. Nagtitiwala ako sa iyo. Kahit saan ka man naroon. Magiging asawa kita. Xiang-er, ngayon ay ang araw ng iyong kasal. Lahat ng mga bayani at piling tao ng lungsod ng Shu ay dumating upang saksihan ang iyong kasal. Hayaan mo ako, ang iyong kapatid, na uminom muna ng tasang ito. Hoy Ginoong Liu. Sa ganitong masayang araw, bakit hindi mo ako naabisuhan ng maaga? Ginoong Sun, ang iyong pagdating ngayon. Ano ang iyong intensyon? Pinutol mo ng isang panig ang kasunduan sa kasal sa aking pamilyang Sun at humanap ka pa ng isang walang kwenta para insultuhin ang aking pamilya. Hindi ka ba natatakot sa milyong malakas na hukbo ng aking pamilyang Sun na yurakan ang inyong lalawigan ng Shu? Hemp, kayo mga taga-Shu ay talagang isang grupo ng mga mahihina. Wala ni isa ang nangangahas na kalabanin ang pamilyang Sun. Hahaha. Ginoong Sun, Ginoong Liu, isang malaking kaganapan tulad ng kasal ng isang anak na babae. Paano ito magiging wala si Cao Man? Ginoong Sun, narito ka ba upang nakawin ng nobya? Nakawin ng nobya? Ginoong Cao, iyan ay isang malupit na paraan ng pagsasabi. Nagdala ako ng milyong malakas na handog na pangkasal upang kunin ang nobya. Ulat. Ginoong, may nangyaring kakilakilabot, isang pagsalakay ng mga kabalyero mula sa kung saan-saan. Biglang sumulpot mula sa wala, at sinira ang lahat ng aming mga handog na pangkasal. Hoy, sino ang umutot dito? Sabi ko, sa loob ng bulwagan na ito, bakit amoy utot? Ang kapal ng mukha mo. Sino ka para manggulo dito? Ako si Linche. At ako rin ang nasa puso ni Xiang-er, ang nag-iisa. Ikaw pala. Ikaw isang hamak na kusinero. Walang kapangyarihan o katayuan. Pangahas ka bang makipag-agawan sa akin sa isang babae? Liu Xuanzao, pumapayag ka bang insultuhin ng mga loko ang angkan ng Sun? Hindi ka ba takot magsimula ng away dugo sa mga Sun? Hoy, ang iyong maliit na alay ay nakakahiya lang. Ang laki ng bibig mo. Ang aking mga handog pangkasal. Kahit sa banal na kabisera, walang katulad. Hindi nabanggitin ng iba. Ang 10 rolyo na iyan ng Brodeng Shu ay napakahalaga. Ikaw, isang hamak na tindero,
Nangangahas na magyabang, kaya mo bang maghanda ng mas mahalagang mga handog? Bakit hindi? Ang mga handog pangkasal ni Gilin. Asukal na bato mula sa kanlurang rehiyon, 100 kargada. Ang asukal na batong ito ay isang pambihirang merienda mula sa kanluran, handog lamang para sa pamilya imperial. Ano ba ang background ng kusinerong ito? Bakit siya napakamapagbigay? Dagdag pa, 1,000 rolyo ng brodeng shoe. Brodeng shoe? Ito ay isang di mabibiling kayamanan. Tanging mga maharlika at ministro lamang ang makakakuha nito at 1,000 rolyo. At asin na pino, 10,000 kati. Sa buong mga dinastiya, coarse salt lang ang mayroon tayo. Hindi pa tayo nagkaroon ng asin na pino. Ito ay isang bihirang bagay sa mundo. Mas mahalaga pa sa ginto. Bayaw ito ba lahat ang mga regalo mo para sa kasal? Siyempre. Ang siyang erko ay karapat-dapat sa pinakamahusay sa mundo. Katawa-tawa, itong walang kakayahan. Paano siya makapag-alok ng ganoon kalaking dote? Talagang katawa-tawa. Ganoon ba? Dahil hindi ka naniniwala sa akin. Kung gayon, Ginoong Sun, magpadala ka ng isang tao upang suriin ang mga regalo sa labas. Mr. Lin, talagang mapagkumbaba ka. Pinupuri ako ni Ginoong Kao. Ang mga material na bagay na ito ay hindi maihahambing sa iyong dakilang ambisyon, Ginoong Kao. Dahil naglakas loob si Mr. Lin na ipahayag ito dito. Tanging isang tanga ang magdududa. Ngunit sa ganoong kakayahan, tinatawag mo ang iyong sarili na isang simpleng tagaluto lang? Niloko mo talaga ako. Oh, hindi naman. Hindi ako nagsisinungaling. Ang totoo lang ang sinasabi ko. Kahit na mayroon kang mga kayamanan na ito, ano naman? Ang aking pamilya Sun ay may 1 milyong kawal. Paano mo ako matatalo? Ulat. 1 milyong kawal ang nasa pintuan ng lungsod. Apurahang sitwasyon. Matagal na naghintay. Sa wakas narito na. Liu Xuanzhao, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Ipapakasal mo ba ang iyong kapatid sa akin o hindi? Imposible. Hindi mapapatawad ang mga kasalanan mo. O? Akala mo pa rin ikaw ang makapangyarihan Panginoon ng lungsod ng Shuzhou? Sasabihin ko sa iyo, malapit nang bumagsak ang lungsod ng Shuzhou, ang kapatid mong babae, ako, Sun Shiwu, kukunin ko siya kapag gusto ko. Managinip ka. Kami, ang pamilya Liu, hindi kailanman madudungisan ng mga basura tulad mo. Madungisan? Ngayon, ipapakita ko sa iyo kung ano ang tunay na kahihiyan. Mga bantay. Akala mo ba mapapayuko ako nito? Sinasabi ko sa iyo, imposible. Matigas pa rin ang ulo, ha? Liu Xuanzhao, bibigyan kita ng pagpipilian. Kunin mo ang kutsilyong ito. Utulin mo ang ulo ng kusinero na iyon o ang pamilya Sun, milyon-milyong hukbo yuyurakan ang iyong lungsod ng Shuzhou sa sandaling ito. Ikaw, Liu Xuanzhao, matalino kang tao. Naniniwala ako na alam mo kung ano ang gagawin. Isa kang ahas. Xianger. Ulat. Masamang balita, ang hukbo ni Sun Shiwo ay nakalusot sa linya at dumiretso sa mansyon ng Panginoon ng lungsod. Hahaha. Liu Xuanzhao, tatanungin kita sa huling pagkakataon. Puputulin mo ba o hindi? Sun Shiwu, gusto mo ba talagang patayin kaming lahat? Siyempre, makinig kayong lahat. Sino man ang makakakuha ng ulo ng kusinero na ito ay gagantimpalaan ng 1 milyong tael na ginto. Ano pang hinihintay nyo? Habulin. Anong ibig mong sabihin? Son, nagpasya kaming talikuran ng dilim para sa liwanag at sumumpa ng katapatan sa Shuhan. Mula ngayon, naglilingkod kami kay Lord Liu. Mga traidor kayo. Lord Sun, sinabi ko sa iyo, huwag kang masyadong walang awa. At ngayon, dumating na ang karma. Anong mga pakulo ang ginawa mo, kusinero? Hayaang ipaliwanag ko ang lahat. Ngayon, laganap ang taggutom at patuloy na sumasalakay ang buhong Nakaw. Ang ating rehiyon ng Shu ay talagang nasa gitna ng 2 apoy. Mr. Lin, ang iyong pagdating ay parang napapanahong ulan na lumulutas ng ating agarang krisis. Pinalalaki mo ako, Master Juge. Siya nga pala. Ano ang tingin mo kay Sun Shiwu? Si Sun Shiwu ay namumuno sa 1 milyong piling sundalo. Bawat isa ay nakatali sa mga kontrata ng buhay at kamatayan sa pamilya Sun. Sila ay palaging isang problemadong paksyon. Dahil sa kasalukuyang sitwasyon, hindi pa rin tayo maaaring tuluyang magpabaya. Ano ang gagawin natin? Maaari nating dayain si Kao gamit ang kuryente, ngunit ang paggamit ng parehong trick kay Sun Shiwu ay maaaring hindi gumana. Tagutom at digmaan, mga alipin na may kontrata at death squads. Nakuha ko na.
Panahon na para bigyan ang mga sinaunang tao ng Red Shock. Ano ang Red Shock? Mas mahirap lunukin ang flatbread na ito kaysa sa balat ng puno. Ano bang iniisip ni Sun Quan ngayon? Ipipilit niyang simulan ang digmaang ito. Ano ang silbi ng reklamo? Puro tayo mga pawn lang. Namimiss ko ang bahay. Namimiss ko ang asawa at mga anak ko. Hinihintay nila ako sa bahay. Pangako ko sa kanila na babalik akong buhay. Itong walang katapusang digmaan. Sumpang digmaan. Gising na kayong lahat, sabi ko. Kukunin natin ang lungsod ng Shuzhou. Ginto, babae, lupa. Makukuha ninyo ang kahit anong gusto ninyo. Opo, Ginoo! Hoy, hoy, hoy! Mga kaibigan ng kampo ni Sun, naririnig ninyo ako? Inaatake tayo! Lahat ng unit, alerto! Hindi ba iyon si Master Juge, ang strategist ng Shuzhou? Anong ginagawa niya rito? Mga sundalo ng pamilya Sun. Alam ba ninyo kung bakit ako narito? Juge, ikaw na magsasaka. Anong daya ang gagawin mo? General Liu, huwag masyadong magmadali. Makinig ka muna sa akin. Mga kapatid, bawat isa sa inyo ay haligin ng inyong pamilya, bayani sa inyong mga anak. Dahil sa digmaang ito, kayo ay nahiwalay sa inyong mga pamilya. Sa inyong mga tahanan, gusto ba talaga ninyo ipagpatuloy ang pakikipaglaban para sa walang kabuluhang digmaan at sakripisyo? Gaano nakatagal mula nang magkita kayo ng inyong pamilya? Gaano nakatagal mula nang kumain kayo ng mainit na pagkain? Tingnan ninyo ito. Inihanda para sa inyo ng Shuzhou. Kung handa kayong sumali sa aming Shuzhou, ito ang magiging tahanan ninyo. Dito, magkakaroon kayo ng buhay na gusto ninyo. Ang sarap ng lasa. Hindi pa ako nakatikim ng ganito. Handa akong sumali sa Shuzhou. Ikaw na walang utang na loob. Isa kang tapat na tagasunod ng pamilya Sun. Kung wala ang pamilya Sun, matagal ka ng patay. Pasensya na. Lusob, lahat kayo. Patayin ang mandarayuhang ito na nagkakalat ng kasinungalingan. Makinig kayo sa akin, lahat. Mga kapatid, naitanong nyo na ba, bakit kayo dapat lumaban para sa pamilya Sun? Lahat kayo ay isinilang na malaya. Ngunit sinamantala ng pamilya Sun ang taggutom at pinagsamantalahan ang krisis. Iyan ang paraan para pirmahan nila kayo ng mga kontratang iyon. Kasinungalingan at paninirang puri. Iyan ay paninirang puri. Kung nagsisinungaling man ako o hindi, malalaman nyo rin sa madaling panahon. Para pakainin ang aking pamilya, napilitan akong isuko ang aking nag-iisang kasangkapan, kapalit ng ilang sako ng butil mula sa mga Sun. Pagkatapos, pinirmahan ko ang kontrata labag sa aking kalooban at naging alipin nila. Tama iyan. Naalala ko pa ang aking asawa, umiiyak. Ibinibigay ang aming nag-iisang alahas sa pamilya Sun para sa ilang sako ng butil. Sinamantala ng mga Sun ang inyong paghihirap at iyon ang dahilan kung bakit kayo nagbenta ng sarili bilang alipin. Hindi sila ang inyong mga tagapagbigay. Sila ay mga manghahakot, mangingikil, inyong mga kaaway. Sumali kayo sa amin sa prepektura ng Shu at lubos kayong magiging malaya sa inyong mga tanikala. Malaya at walang hadlang. Ikaw, mangmang na Juge, sa palagay mo ba ang ilang matatamis na salita ay makakatalo sa aking hukbong milyon? Ano pang hinihintay mo? Atake? General, tama siya. Lahat tayo ay isinilang na malaya. Nagtatangkang magrebelde ka ba? Ang mga tao ng Wu ay hindi kailanman magiging alipin. Hahaha, ang iyong dating makapangyarihang hukbong milyon, ngayon lahat ay mamamayan ng aking prepektura ng Shu. Ngayong nawala na ang suportang iyan, ikaw ay isang nakakulong na halimaw. Cowman, ano pang hinihintay mo? Bakit hindi ka pa gumagalaw? Oh, kaya pala si Lord Cow, kasama ka rin pala sa plano. Ang handaan ngayon. May kakaibang lasa, no? Cowman, naglakas loob kang ipagkanulo ako? Ginoong Sun, hindi tayo naging magkaalyado. Paano mo masasabing pagtataksil iyon? Ako, Cowman, kumikilos ayon lamang sa aking mga prinsipyo, hindi dahil sa batikos ng iba. Aba, isang magandang handaan ng Hongmen. Hoy, Ginoong Sun, ang nangyari ngayon ay hindi para patayin ka. Gusto mo akong hiyain? Ang angka naming Sun ay puno ng mga bayani. Naglakas loob ka bang insultuhin kami? Hoy, Ginoong Sun. Kung tatanungin mo ako ang kasalukuyang sitwasyon, ay pagkakawatak-watak ng mga warlord, naglalaban kayo ng todo dito. May ibang puwersang nanonood, di ba? Kung sa huli ay magsisilbi ka lang sa iba, hindi iyon sulit. Kaya, ano ang iminumungkahi mo? Kung maglalaban kayong tatlong panig ngayon, baka mapahamak tayong lahat.
o kaya'y magtulungan tayo. Kumita ng pera. Gusto ko pang marinig. Gusto kong magtayo ng isang lungsod na hindi natutulog. Isang lungsod na hindi natutulog, tama iyon, para sa mga karaniwang tao. 69 City, isang paraiso ng paggastos para sa mga edukado. Bayaw, naiintindihan ko ang paraiso ng paggasta. Ngunit ano ang ibig sabihin ng 69 City? Hoy, huwag mong masyadong isipin ang mga detalye. Kapag naging tanyag na ang hindi natutulog na lungsod na ito, ang pagkita ng 1,000 ginto sa isang araw ay napakadali lang. Pagkatapos ay pwedeng gumamit ng iba't ibang makabagong panlilinlang. Hindi ako naniniwala na ang mga sinaunang tao na uhaw sa libangan ay makakalaban. Haha, oh. Halika, Ginoo, ang iyong abang lingkod ay nag-aalay sa iyo. Ito, uminom ka. Hindi masama, hindi masama. Ang taong si Linche, talagang pinaghirapan niya ang pamamahala. Ang lungsod ng Shuzhou na ito ay nagiging mas maunlad. Hindi ko inaasahan na si Lin Che ay may ganitong kakayahan upang gawing isang ordinaryong kabiserang lungsod, na isang lungsod na hindi natutulog. Ang mga nagawa ni Linche ay talagang kahanga-hanga. Dapat nating suportahan siya ng buo. Mula ngayon, titigil na tayo sa paggarison. Ano sa tingin mo? Ginoo, sa sinasabi mo, magpapasakop ka ba kay Liu Xuanzhao? Siyempre hindi. Kahit umatras tayo ngayon, hindi pa tayo pwedeng umamin ng pagkatalo. Kailangan natin magpagaling at mag-ipon ng lakas. Tama ka, Ginoo. Sa ngayon, dapat nating ingatan ang ating lakas. Ang pagpaplano ng maaga ay ang pinakamahusay na estratehiya. Kung gayon, napagkasunduan na, tayo ay magtatamasa ng komportableng buhay. Iniisip ko kung kailan, kapag nakapag-ipon na tayo ng sapat na lakas, haharapin natin ang lungsod ng Shuzhou at magpapasiya kung sino ang pinakamataas. Mabuti, sa iyo, Ginoo. Bayaw, yang lungsod mong hindi natutulog ay isang tunay na minahan ng ginto. Ang mga dibidendo ngayong buwan ay lalampas sa 10,000 piso. Binabati kita, Lord Liu at Ginoong Lin, naway patuloy na dumami ang inyong kayamanan. Ano ang dahilan ng inyong pagdating? Narito ako upang pag-usapan ang pagsali sa prangkisa. Tatanungin ko kung si Lin Che ay handang bigyan ako ng pagkakataon. Kung ganoon, hindi imposible, kaya si Lord Lin ay narito para sa parehong dahilan. Kauman, gusto mong sumali? Dahil ba napapansin mo ang magandang babaeng may asawa sa SPA? Narinig ko na gumagastos ka ng malaki nitong nakaraang 2 araw. Sun Shiwang, kung ayaw mong sumali, sige, bakit mo ako kailangang tawaging ganyan? Huwag mo akong subukang asarin. Ginoong Lin, gusto ko ring sumali. Bayaw, mula nang dumating ka sa Shuzhou, hindi mo lang nailigtas ang Shuzhou, kundi nagdala ka ng walang katapusang kayamanan. Labis akong nagpapasalamat. Wala iyon, wala iyon. Ang iyong malaking kabutihan ay wala akong paraan upang bayaran. Siya nga pala. Ito ang simbolo ng kapangyarihan sa Shucheng. Ngayon, ibinibigay ko ito sa iyo. Mula ngayon, isa ka na sa mga namumuno ng Shucheng. Salamat, Bayaw. Hahaha. Lin Che, saan ka ba talaga nagmula? Bakit palagi kang mayroong napakaraming kamanghamanghang bagay? Xiang pinagkakatiwalaan mo ba ako? Siyempre, pinagkakatiwalaan kita. Pero tuwing aalis ka, nawawala ka ng walang bakas. Natatakot ako. Ito ay isang singsing. Ito ay tradisyon sa aking bayan. Ang mag-asawa ay nagsusuot ng singsing kapag ikinasal. Xiang may utang ako sa iyo na kasal. Isang tunay na kasal. Sasama ka ba sa akin pauwi upang magkaroon ng isang engranding seremonya ng kasal? Gusto mo ba? Oo. Narinig ko na nagpakita ulit si Lin Che. Oo, Mr. Jin. Nakita ko siyang lumabas ng Old Street gamit ang sarili kong mga mata. May dala siyang bag. Sinusundan ng isang maganda. Pagkatapos ay pumasok siya sa kumpanya ni Mr. Ray. Alam mo ba kung ano ang nasa loob? Mr. Jin, hindi ko talaga alam. Si Lin Che, pinapakain lang niya kami para sa film crew. Teka.
Mr. Jean, naalala ko na. Minsan kong narinig siyang nagsabi, magbebenta siya ng mga antigo kay Mr. Ray. Mga antigo? Pulubing nagtitinda lang siya sa kalye. Saan siya kukuha ng mga antigo? Hindi ko rin alam. Pero tuwing pumupunta siya sa Old Street, may dala siyang pabalik, baka mga pamana. Pamana? Imposible. Matagal na akong kasama ni Linche. Wala man lang siyang maayos na tirahan. Paano siya magkakaroon ng mga pamana? Tiyak na ninakaw niya iyon. Puno ng magagandang piraso ang Old Street. Baka may natagpuang kayamanan ang batang iyon. Alamin, ano nga ba ang ipinagbili ni Linche kay Mr. Lay? Kayo, pumunta sa Old Street. Dapat makuha ninyo ang kayamanan ng batang iyon at dalhin sa akin. Opo. Asawa, ang mga tao mo rito ay napakainit. Nahihiya ako sa kanila. Okay lang. Ang mga tao rito, gusto lang nila ang nakikita nila. Diretsahan sila. Pero hayaan mo lang, tingin lang sila. Sa akin ka naman. Ito ang komunikasyon natin. Hawakan mo lang itong telepono, at i-dial mo itong numero kahit kailan, sasagot ako lagi. Ito ba ay isa ring mahiwagang kasangkapan? Para sa akin? Siyempre, lahat para sa iyo. Bumili ka ng kahit anong gusto mo. Ito ang perang pilak namin dito. Bumili ka ng kahit anong makita mo. May mga gagawin ako, kaya kailangan kong umalis. Pwede kang maglibot dito. Huwag kang lumayo. Naiintindihan mo ba? Saka maghihintay ako rito. Sige. Lin, narinig ko na si Jin Yukai ay nagbibigay sa iyo ng problema kamakailan. Ang mga Jin ay nagtatanong-tanong tungkol sa imbakan ng yaman ng pamilya mo. Plano nilang sumugod. Kailangan mong mag-ingat. Talaga? Eh di mabibigo sila. Huwag kang mag-alala. Hindi nila ito mahahanap. Nakakahinga ako ng maluwag. Hanapin. Huwag mag-iwan ng bato na hindi nabaligtad. Hanapin mo para sa akin. Oh! Uy, tingnan mo. May magandang naka-costume. Saan? Anong ginagawa mo? Kumalat at bumalik sa trabaho. Wow! Sobrang ganda niya talaga. Saan nanggaling ang lalaking ito? Isang magandang naka-costume. Kahit ang kanyang mga insulto ay sopistikado. Master Jin. Kaibigan lang siya. Huwag kang magkamali. Master Jin, nakalimutan mo ba ang iyong misyon? Anong misyon? Ang misyon ay manalo sa kanya. Kung gayon, hindi ba hinahanap mo ang kayamanan ni Linche? Linche? Kilala mo si Linche? Sino ka sa kanya? Siya ang asawa ko. Kung gayon, ang panlasa mo ay hindi rin maganda. Nakuha mo ang isang talunan. Kaya hindi ka kaibigan ng asawa ko. Asawa? Ano ang gagawin ko sa lalaking ito? Oh, Linche. Hinahanap kita kahit saan. Hinihintay kita. Huwag kang maglakas loob. Naghihintay ang asawa ko sa Old Street. Pupunta ako doon. Sige, hihintayin kita. Aray. Bastos kang bata ka. Alam mo ba kung sino ako? Ako ang batang master ng Jin Group. Paano mo ako ginaganyan? Oo, paano mo nasaktan si Young Master Jin? Hindi ka palalampasin ng Jin Group. Gusto mong hawakan ako gamit itong kamay? Kaya ikaw, iwan mo na dito. Mahal. Tama na. Asawa, Linche, nasaktan ng mga tao mo si Young Master Jin. Hindi ka palalampasin ng Jin Group. Linche, sakto ang dating mo. Hintayin mo lang. asawa, mukhang kailangan nating alisin ang ugat ng gulo. Sandali lang. Oy, Galing. Ikaw ang dahilan. Walang hiya ka. Pinahiya mo ako ngayon. Umalis ka hanggat maaari. Huwag kang magpakita sa akin ulit. Linche, huwag mong isipin na dahil lang nakakabit ka kay President Lay, kaya mong gawin ang kahit anong gusto mo. Kapag bumagsak si President Lay, ako na ang bahala sa iyo. Oy, Hindi maganda, Ginoong Lin. Si Ginoong Lay ay nasa malaking problema. ano? Ginoong Linche, mabuti at dumating ka. Sa pagkakataong ito, ginawan ng patibong ng mag-amang Jin, si Ginoong Lay.
Inilagak niya ang halos lahat ng kanyang kayamanan para bumili ng pekeng selyong haspe ng imperyo. Sa eleksyong ito ng Kamara ng Komersyo, si Ginoong Lei ay nasa pagitan ng bato at mahirap na lugar. Sana ay makahanap ka ng paraan para tulungan siya. Jin Yokai. Eksakto! Ang ama ni Jin Yukai, si Jin Duofu, ay matagal nang naghahangad sa posisyon ng Pangulo ng Kamara. At si Jin Yukai ay nalamangan mo dati, may sama ng loob. Sa pagkakataong ito, hinikayat niya si Jin Duofu na suhulan ang mga eksperto para maglagay ng patibong para kay Ginoong Lei. Talagang matiyaga si Jin Yukai. Binanggit mo lang na ang pekeng selyong haspe ng imperyo. Ito ba ang selyo ni Haring Shusha? Oh. Anong pagkakataon? Ay, Mr. Lei. Akala ko hindi ka darating. Ano? Nagpadala ka ng tao para batiin ako ng maaga? Jane Duofu, hindi pa tapos. Malayo pa ang laro. Lin, Mr. Light. anong ginagawa mo dito? Bueno, narinig ko na ang presidente ng chamber ngayong taon siguradong ikaw, Mr. Lei, kaya ako naisip kong pumunta at tulungan ka. Sino nagsabi sa'yo niyan? Mahaba ang kwento. Matandang kaibigan. Mula ngayon, marami akong aasahan sa'yo. Walang problema. Maupo ka. Ikaw si Lin Che? Ako si Lenche. Hindi ko akalain na kaya mo. Nagawa mo talagang lokohin si Lei Jun ng lubusan. Dinala ka pa niya sa isang top-tier chamber na ganito. Salamat sa papuri. Binabantayan kita. Lin Che, huwag kang magyabang. Kapag bumagsak ang taga-suporta mo, haharapin kita. Sige, maghihintay ako. Titingnan natin kung sino ang makikipag-usap kanino. Ngayon ang eleksyon ng Haicheng Chamber. Maligayang pagdating sa lahat. Ang mga patakaran ay pareho pa rin. Bawat isa ay nagdadala ng collectible. At ang may pinakamataas na halaga ay magiging presidente. Espesyal naming inimbitahan ang Master Appraiser ng Antique World, si Elder He, upang hatulan sa pagkakataong ito. Nakuha pa nila si Elder He dito. Mukhang mayroong hindi kapanipaniwalang kayamanang ipinapakita. Sigurado, narinig ko na ang Supreme Bronze Tripod ng pamilya Jin ay hindi mabibili ng salapi. Magsimula na tayo ngayon. Una, ang piraso ng pamilya Lee, isang Jade Ruyi. Malinis at makinis na texture, talagang isang bihirang mahanap. Ngunit napakabago ng edad. Isang bagay na wala pang isang siglo. Naglakas loob kang dalhin ito para sa appraisal? Susunod na ang mga kayamanan ng pamilyang Jin, ang pinakamataas na bronze tripod. Ito ba ang maalamat na bronze tripod mula sa panahon ng tatlong kaharian na ipinamana sa Japan? Mukhang ang pamilyang Jin ang panalo sa pagkakataong ito. Kahit na ang tripod na ito ay sinauna, ang kinang nito ay maningning pa rin. Ito ay isang pambihirang kayamanan talaga. Ngunit ang pagkakagawa noong panahong iyon ay tila hindi ganoon ka-advance. Uy, mahal, tingnan mo itong tripod. Hindi ba iyon? Ang labangan ng baboy na ginamit nila sa hukbo. Tama, Ano ang sinabi mo? itong bagay na ito ay isang labangan lang ng baboy. Bakit ka nagmamayabang? Lin Che, wala kang alam. Pakatapang mong magsalita ng kalokohan dito. Oo, wala akong alam. Ikaw talaga ang may alam ng lahat. Sinasabi ko lang ang totoo. Itong labangan ng baboy talagang bagay sa inyong dalawa, ama at anak. Madali itong makilala. Haha, Kuya Lin, talaga namang marami kang nalalaman at nakapunta sa maraming lugar. Bata, huwag kang masyadong mayabang. Kung may tapang ka, ipakita mo sa amin kung ano ang kaya mo. O baka hindi mo man lang malaman kung paano ka namatay. Huwag kang mag-alala dyan. Dinala na ni Manager Lei. Hindi ako naniniwala na ang Imperial Jade Seal ay hindi mas magaling kaysa sa labangan mo. Ang Imperial Jade Seal? Hahaha. Alam ng lahat na si Manager Lei naubos ang halos lahat ng kanyang pera para bumili ng peke. Lin Che, patay ka na. Uy, hindi pa na-appraise iyan. Paano mo nalaman na peke iyan? Paano kung totoo iyan? Lin, huwag mong sabihin iyan. Talagang peke ang Jade token na ito. Kasalanan ko lahat dahil sa pagiging pabaya. Nahulog ako sa bitag ng mag-amang Jin. President Lei, wala pa ang resulta ng appraisal. Walang nakakaalam kung maganda o masama. Paano kung maganda? Mukhang hindi ka titigil hanggat hindi mo nakikita ang kabaong. Pagkatapos, hayaan mong makita ko ang iyong Jade token para mamatay ka ng may lubos na pagkaunawa. Ang imperial na Jade token ng dinastiyang Shusia. President Lei, habang hindi pa ito sinusuri ni Elder He, bakit hindi mo na lang ito kunin mismo para maiwasan ang mapahiya ka rito? Lei Jun, hindi ako taong sumusugod para pumatay. Pagkatapos akong mahalal bilang presidente ngayong pagkakataon, hindi kita agad paalisin sa Chamber of Commerce. Kung alam mo kung ano ang mabuti para sa iyo, magbitiw ka na lang. Uy, hindi pa na-appraise iyan.
Gumagawa ka ng mga walang katotohanang pahayag dito. Akala mo ba talaga na totoo ang Jade Token mo? Alam mo ba kung nasaan ang kabilang kalahati ng Jade Token mo? Kahit papaano mas malinaw kaysa sayo. Hindi tulad ninyong lahat, ni hindi kayo makagawa ng maayos na peke. Anong ibig mong sabihin? Tigilan mo na ang pagsasabi ng mga kalokohan dito. Sige, dahil sobrang confident mo, ngayon, si Elder He ang magbe-verify nito on the spot. Kung peke, ikaw, Linche, at Lejun, sa harap ng lahat ng narito ngayon, luhod at humingi ng tawad sa akin. Uy, paano kung totoo? Pagkatapos, ipagpusta ko ang buong korporasyon ng pamilyang Jin ko. Sige, pumayag na ako. Gusto ko lang makita kung paano nyo mapapalabas na totoo ang peke. Ang selyo ng Jade na ito ay may mga depekto. Talaga nga, peke ang selyo ng Jade. Sinabi ko sa'yo, paano naman ang imperial na selyo ng Jade noong panahon ng 3 kaharian ay matatagpuan ng ganoon lang? Tama, talagang niloko ng batang ito si Mr. Lay. At kailangan pa niyang lumuhad. Narinig mo yon? Ano pa ang masasabi mo? Sinabi ko sayo, totoo ang selyo ng Jade na ito. Kahit ngayon, ayaw mo pa ring aminin? Sabi ng mga eksperto, peke ito. Gusto mo pa ring tanggihan? Hindi, dahil nga may mga depekto ito. Patunay ito na ito ang matagal nang nawawalang imperial na selyo ng Jade. Hindi ko inakala na sa buhay ko, makikita ko ang selyong ito na muling lumitaw. Imposible, talagang imposible. Tiyak na nagkakasundo kayo para dayain kami. Noong ginawa ko ang pekeng selyo ng Jade, malinaw na. Tumahimik ka. Kuya Lin, kung may kailangan ka man sa hinaharap, huwag kang mahiyang lumapit sa akin ng direkta. Aalis na ako ngayong araw. Linche, isa ka lang alipin. Kung maglakas loob ka pang insultuhin ang asawa ko, luluwagan ko ang panga mo. Kailangan mong maging malinaw ang isang bagay. Hindi si Kuya Lin ang sumusipsip sa akin. Ako ang sumusipsip kay Kuya Lin. Kahit ang imperial na selyo ng Jade ngayon, dinala ni Kuya Lin para iligtas ako. Sa tingin ko, ang posisyon ng chairman ay dapat mapunta kay Kuya Chin. Imposible. Talagang imposible. Sinabi ni Xiaoshan, isa ka lang mahirap na nagtitinda sa kalye. Paano ka nagkakaroon ng napakaraming bihirang kayamanan? Wala bang nagsabi sayo na ang ginagawa mo ay babalik din sayo? Na ang kapalaran ay maaaring magbago? Maswerte kayo ngayon. Tingnan natin yan. Teka, may isang tao kanina ay handang ibigay ang buong Jin Group. Hindi pa tinutupad ang pangako. Malinaw na narinig ng lahat dito. Laijun, Isang taya mula sa'yo at akala mo kaya mong kunin ang buong pamilya ko? Huwag mong ipilit. Sinusubukan mong umatras? Ang lahat dito ay mga nangungunang negosyante sa Cloud City. Isipin mong mabuti ang kahihinatnan ng paglabag sa iyong salita. Linche, patay ka na. Hindi ka natututo. Sa susunod, babayaran mo ng iyong buhay. naglakas loob kang manakit ng tao sa publiko? Ipapatawag ko ang security team para arestuhin kayong lahat. Hindi na kailangan. Papunta na ang security team. Pinaghihinalaan ka ng commercial fraud, tax evasion, at pamemeke ng cultural relics. Sa tingin ko, sa oras na iyon, ang makinang panahi ay sirana ng inyong dalawa, mag-ama. Haha, Ginoong Lin. Binabati ka ng iyong kuya ng maaga sa pagkakahalal bilang chamber president. President Lay, huwag mo akong biruin. Ang posisyong ito ay dapat sayo. Siyempre, kwalipikado ka. Sa lahat ng narito ngayon, ikaw ang pinakakwalipikado. Ang papel na ito ng presidente ay para sa iyo. Huwag kang tumanggi. Lahat, ako ay isang tamad na tao lang. Sa tingin ko ang posisyong ito ng presidente ay dapat ibigay sa ating may karanasang President Lay, saka lang natin matutugunan ang mga inaasahan. Ayos na. Mahal. Tara na. Asawa, si Mr. Lay gusto kang maging presidente ng Chamber of Commerce. Bakit ayaw mo? Mahal. Sa tingin mo babagay ako dito? Ang pinuno ng Chamber of Commerce. Napaka-misteryoso at di masukat mo, asawa. Walang katulad sa mundo. Siyempre kaya mo ang lahat. Paano kung sabihin kung gusto kong maging emperador? Asawa, hindi mo pwedeng sabihin iyan. Baka parusahan tayo ng langit. Kita mo, ikaw rin nagsasabi niyan, kung ako'y maging presidente, tiyak na gugustuhin kong maging feudal na Panginoon. At pagkatapos maging feudal na Panginoon, tiyak kong gugustuhin kong mag-ukit ng sarili kong teritoryo. Sa aking mga pinansyal at material na yaman, walang problema. Ngunit, kapag tunay kong pinayapa ang mundo, natatakot ako na pati ang iyong ama ay magrebelde laban sa akin. Kaya naisip ko, mas gugustuhin kong mamuhay ng payapa kasama ka. Asawa, ano man ang sabihin mo, gagawin ko. Kung saan ka pupunta, susundan kita. Sige. Well, ako gustong kumita ng maraming pera at magkaroon ng maraming anak. Uy! Ngayong pagkakataon, nagdala ako ng maraming modernong buto at teknolohiya. Titiyakin natin na walang magugutom sa mundo, hayaan mong sambahin kanila bilang Diyos. Asawa, ang galing mo. Bumalik tayo sa pamamagitan ng portal. Tara na.
Sino ang mag-aakala na ito pala ay isang portal, ngunit kung wala ito, hindi sana kita nakilala, at hindi sana naging pinakamayamang tao. Ngayon alam na ng lahat.